Sa kasalukuyan, nakakaranas ng napakalaking pagpasok ng kapital si Bitcoin mula sa iba't ibang bansa. Ayon po yan kay Ginoong Michael Novogratz. Siya po ang CEO ng Galaxy Digital. Isa itong malaking balita dahil pinapalakas po nito ang global adoption ni Bitcoin kasabay ng pagiging pro-crypto ni President Donald Trump. Matapos po ang tagumpay ni Pangulong Trump, tumaas ang presyo ni Bitcoin ng higit 40% mula po sa presyong $68,000 nitong nakalipas na November 5 hanggang sa kasalukuyang presyo po nito ngayon na naglalaro sa presyong $92,453. At ayan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito. Pero bago po tayo magpatuloy, ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. At ayan po mga ka-crypto, nakikita po natin dito ay si Ginoong Michael Novogratz. Siya po uli ang CEO ng Galaxy Digital. Ngayon ay bakit nga ba bumibili ang mga bansa ng Bitcoin? Binanggit po ni Ginoong Novogratz na ang desisyon ni Pangulong Trump na gawing bahagi ng ekonomiya ng Amerika, itong si Bitcoin ay naging inspirasyon para sa iba pang mga bansa. Ang plano po ni Pangulong Trump na lumikha o gumawa ng isang strategic Bitcoin reserve ay nagdulot ng interes mula sa iba't ibang gobyerno, tulad po ng Poland na nagbabalak ding gayahin ang kanyang pulisiya. Ayon po kay Ginoong Novogratz, ang ganitong global interest ay nagdulot po ng massive capital inflow sa crypto market. Ang pangunahing dahilan ay una ay ang pagtaas po ng tiwala kay Bitcoin bilang alternatibong asset. Pangalawa ay ang paghina ng tiwala sa mga fiat currencies dahil po sa mataas na inflation at saka geopolitics. At ang pangatlo ay ang pagkilos po ng mga institution tulad ng mga Bitcoin ETF na nakapag-record na po ng higit $5 billion na net inflow mula sa Amerika simula nang manalo si Pangulong Trump. Ngayon ay ano po ang magiging epekto ng global adoption kay Bitcoin? Ayon po sa analysis ni Ginoong Novogratz, ang patuloy po na pagtaas ng demand para kay Bitcoin ay posibleng magdala ng presyo nito sa mga unprecedented levels. Una ay ang kanyang prediction ay $500,000. Kung magpapatuloy daw po ang plano ng US na magtayo ng isang Bitcoin stockpile o reserve, ay ayan, magagawang akyatin ni Bitcoin ang presyong $500,000. Ngayon ay $800,000 naman po kapag si Bitcoin ay umabot sa market cap ng ginto. Isang generational shift na sinusuportahan ng trend na unti-unting nawawala ang paggamit ng ginto bilang traditional safe haven. Ngayon ay ano ang maaaring maging epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto traders or investors? Ayan, para sa atin ito po ay nagbibigay ng mga pagkakataong makasabay sa global trend. Una ay ang long-term investment opportunity. Ang pagpasok po ng mga bansa at institution ay sinyalis ng matatag na future para kay Bitcoin. Ito po ay magandang balita para sa mga Pilipinong naghahanap ng high growth investment. At maliban po rito ay ang pag-iingat sa volatility. Yan, kailangan po nating mag-ingat sa volatility ng dala ng kaganapan na ito. Kasabay po kasi ng pagtaas ng presyo, kailangan pong mag-ingat sa short-term fluctuations. Dapat unahin ang mga diskarte tulad ng dollar cost averaging o paghihintay po sa tamang panahon bago mag-invest. At panghuli ay kailangan po natin ng mas malawak na kaalaman sa crypto. Sa pag-usbong po ni Bitcoin sa global stage, mahalagang maunawaan po ng mga Pilipino ang mga technical at saka practical na aspeto ng crypto para makapagdesisyon po ng tama. Ngayon ay ano po ang aking masasabi tungkol dito? Ang pag-adapt po ng mga bansa kay Bitcoin ay isang malinaw na palatandaan ng cryptocurrency na ito ay nagiging mas mainstream at kinikilala na po bilang digital gold. Gayunpaman ay hindi ibig sabihin nito na nawawala na ang risk. Tulad ng anumang investment, mahalaga ang masusing pagsasaliksik or pagre-research at maingat na pagpaplano.
Para sa mga Pinoy, ito rin ay nagbibigay po ng pagkakataong mapakinabangan ang isang global financial trend na may potensyal na magbago ng landscape ng ekonomiya. Ngunit tandaan, hindi lamang po ito tungkol sa pera. Ito rin po ay tungkol sa edukasyon at pagiging handa sa pagbabago. Kaya ang bilang aking huling paalala ay mag-ingat, mag-aral, huwag magmadali. Ang crypto ay para sa matalino at mapagmatsyag na investor. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag sa video na ito. Kung inyo po itong nagustuhan, paki-click lamang po ang like button nito. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.